Tinawagan ko ang mga pulis para sa sarili kong manugang. Ito ang desisyon na sumira sa aming pamilya, pero ito rin ang desisyon na nagligtas sa aking apo. Dahil sa isang regalo, isang magandang manika na ibinigay sa ikawalong kaarawan ng aking apo, muntik nang mawala sa akin ang lahat. Ang aking apo, si Sofia, ang aking tahanan na itinayo namin ng aking yumaong asawa. At ang 2.3 milyong piso na pinag-ipunan ko sa buong buhay ko bilang isang propesor, lahat ng iyon gusto nilang kunin. At ang ginamit nilang paraan ay isang bagay na hinding-hindi mapapatawad. Nagsimula ang lahat sa isang masayang hapon. Ang araw na iyon ay para sana kay Sofia, ang aming munting prinsesa. Ipinaghanda ko ang lahat. Nagpagawa ako ng malaking ube cake, ang paborito niya. Nag-arkila ako ng bounce house at face painter. Ang aming hardin sa Paraiso Village ay puno ng tawanan ng mga bata, ng amoy ng bagong lutong pagkain, at ng alaala ng aking asawang si Elena, na siguradong matutuwa kung nakikita niya ang kanyang apo na napakasaya. Itinuring ko ang aking manugang si Isabel na parang tunay na anak. Mula nang pumanaw si Elena, siya na ang tanging babae sa pamilya na inaasahan kong mag-aalaga sa anak kong si Marco at sa aming pinakamamahal na si Sofia. Pinigay ko sa kanila ang lahat ng suporta, emosyonal at pinansyal. Akala ko, sapat na iyon. Akala ko ang pagmamahal na ipinakita ko ay susuklian din ng pagmamahal. Pero nagkamali ako, isang malaking pagkakamali. Ang pamilya ni Isabel, ang aking mga balae, ay dumating hindi dala ang pagbati, kundi isang kahon na nakabalot sa isang magandang puting papel. Sa loob nito, isang antigong manikang porselana, napakaganda. Ang mga mata nito ay gawa sa salamin at kumikinang kapag tinatamaan ng araw. "Lola and Lolo sent this for you, sweetie," sabi ni Isabel, na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napansin ko iyon, palagi kong napapansin. Ang ngiti niya ay isang perpektong maskara. Tuwang-tuwa si Sofia. Niyakap niya ang manika, inangat niya ito at doon nagsimula ang lahat. "Lolo!" bulong ng aking apo, ang kanyang munting boses ay puno ng pagtataka. Bakit po kumikinang ng kakaiba ang mata ng manika? Lumapit ako. Sa una inisip ko na baka refleksyon lang ng ilaw, isang ordinaryong bagay. Pero ang isang lolo, lalo na't nag-iisa na sa buhay, ay may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na pinatalas ng mga taon ng karanasan. Tinitigan kong mabuti ang kanang mata ng manika at doon, sa gitna ng asul na salamin, nakita ko ito. Isang maliit na tuldok, itim na itim. Hindi ito dumi, hindi ito depekto. Ito ay isang lente, isang kamera. Sa isang iglap, ang ingay ng mga batang naglalaro ay nawala. Ang musika mula sa speaker ay tila humina. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pagtibok ng aking puso. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Namutla ako, pero walang sino man ang nakapansin. Dahil ang isang lolo na tulad ko ay marunong magtago ng kanyang nararamdaman, isang kamera. Sa loob ng laruan ng aking apo, sa loob ng aking tahanan, ito ay hindi na lamang kawalan ng respeto. Ito ay pagtataksil. Isang malinaw na pagpapakita ng kawalan ng utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanila, ito ang isusukli nila, ang tiktikan ako sa sarili kong pamamahay, ang gawing espiya ang sarili kong apo nang hindi niya nalalaman. Anong klaseng mga tao ang gumagawa nito? Anong klaseng ina ang gagawa nito sa sarili niyang anak? Sa mga sandaling iyon, lahat ng maliliit na bagay na hindi ko pinapansin noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga pabulong na pag-uusap ni Isabel sa telepono. Ang mga tingin niya sa akin kapag akala niya ay hindi ako nakatingin. Ang mga tanong niya tungkol sa aking kalusugan na tila may doble kara. Plinano nila ito at ang manikang ito ay ang simula lamang. Pero hindi ako sumigaw, hindi ako nag-iskandalo, hindi ko sila hinarap. Dahil kapag ginawa ko iyon, ako ang magmumukhang masama. Ako ang magmumukhang matandang nag-uulyanin na at paranoid. Iyon mismo ang gusto nilang mangyari. Kaya kinuha ko ang manika mula kay Sofia nang may ngiti sa aking labi. "Anak, ipahiram mo muna kay Lolo,"
sabi ko sa malumanay na boses. Titingnan ko lang baka may sira. Alam mo na, luma na kasi. Dinala ko ang manika sa aking kwarto. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang hawak kong manika ay hindi na isang laruan. Ito ay ebidensya. Ebidensya ng isang krimen na hindi pa nangyayari pero malapit na. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paghahanda para sa katarungan. Malalaman nila ang kanilang pagkakamali. At ako mismo ang magsisiguro noon. Sa gabing iyon, hindi ako natulog. Nagplano ako. Dahil ang pag-ibig ng isang lolo sa kanyang apo ay mas malakas kaysa sa anumang kasakiman. Hinding-hindi nila makukuha si Sofia. Hinding-hindi nila makukuha ang tahanang ito. At iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa aming channel at i-like ang video na ito. At kung maaari, i-comment niyo po sa ibaba kung taga saan kayo nanonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magbahagi ng mga kwentong tulad nito. Pagkaalis ng lahat ng bisita at ng mahimbing ng natutulog si Sofia sa kanyang silid, ikinulong ko ang aking sarili sa aking study. Ang silid na ito ang naging saksi sa libu-libong libro na nabasa ko, sa mga papel na sinuri ko, at ngayon, sa isang kasuklam-suklam na katotohanan, inilapag ko ang manika sa aking mesa sa ilalim ng ilaw ng aking lumang desk lamp. Kinuha ko ang aking magnifying glass, ang kasama ko sa loob ng 40 taon sa pagtuturo. Sinuri kong muli ang mga mata nito. Walang duda, isang profesional na kamera. Nakikita ko ang maliliit na circuitry sa likod ng salamin. Pero hindi ako tumigil doon. Ang aking kutob, ang aking pagdududa, ay nagsasabing mayroon pang iba. Dahan-dahan kong binaliktad ang manika. Sa ilalim nito may isang maliit na takip. Gamit ang isang letter opener, maingat ko itong binuksan. At sa loob nakasiksik sa pagitan ng mga bulak, nakita ko ito. Isang maliit na bagay na kasing laki lang ng 25 sentimos. Isang GPS tracker, aktibo. Ang aking dugo ay tila nagyelo, hindi lang nila ako pinapanood. Sinusubaybayan din nila ang bawat galaw ko, o marahil, ang bawat galaw ni Sofia. Ang aking dibdib ay nagsimulang sumikip. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Isang galit na matagal ko nang kinikimkim. Kinuha ko ang aking telepono at pinikturan ang lahat. Ang kamera, ang GPS tracker, bawat anggulo, ang ebidensya ay kailangang idokumento. Ito ang unang panuntunan ng isang mananaliksik. Habang tinititigan ko ang mga ebidensya, biglang bumalik sa aking alaala ang isang pangyayari. 3 linggo na ang nakalipas. Umuwi ako ng maaga mula sa hardware store. May narinig akong mga boses sa itaas. Ang boses ni Isabel, mula sa kwarto ni Sofia, dahan-dahan akong umakyat. Ang mga lumang sahig na gawa sa Nara ay sanay ng magtago ng mga sikreto. Kapag may nagtanong tungkol kay Lolo Sweetie, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Sabihin mo lang na medyo makakalimutin na siya, okay? Opo, sagot ng aking apo. Napatigil ako sa may pasilyo sa lugar na hindi nila ako makikita. Pero, Mommy, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay naguguluhan. Hindi naman po makakalimutin si Lolo. Tumatanda na kasi siya, anak. Baka kailanganin niya ng espesyal na tulong balang araw. Huwag kang mag-alala. Noon, dapat ay pumasok na ako. Dapat ay hinarap ko na siya. Dapat ay tinanong ko kung anong kalokohan ang kanyang ginagawa. Pero hindi. Ang pagiging akademiko ko ay nanaig. Ang unang instinct ko ay mag-obserba, magdokumento, kaya't kinuha ko ang aking telepono at nagsimula akong mag-record. Mula noon, palihim na akong nagre-record. Mga oras ng pag-uusap niya sa telepono kapag akala niya ay natutulog ako sa hapon. Malapit nang maayos ang mga papeles, sabi niya sa isang kausap. Kapag naipasok na siya, pwede na nating simulan ang proseso. Ang proseso ng pagkuha ng lahat ng pinaghirapan namin ni Elena. Ang bahay na ito na binili namin noong 1985 ay nagkakahalaga na ngayon ng humigit kumulang 16 milyong piso. Ang aking retirement savings, 5 milyong piso. Ang aking mga investment, isa pang 2 milyong piso.
23 milyong piso. Iyon pala ang halaga ko sa kanila. Iyon pala ang halaga ng pagsira sa aking pagkatao. Biglang pumasok sa isip ko ang mga salita ng aking yumaong asawa. Jose, pakinggan mo ang iyong kutob. Ang kutob mo ay mas matalino pa kaysa sa utak ng maraming tao. Tama si Elena, palagi siyang tama. Pinagtagpi-tagpi ko ang lahat, ang pagtuturo kay Sofia, ang paniniktik gamit ang manika, ang mga misteryosong papeles. Malamang may napili na silang nursing home para sa akin, isang lugar kung saan ako ikukulong, palalabasing baliw hanggang sa wala na akong karapatan sa sarili kong pera. Ilang araw na lang kaya ang natitira sa akin? 1 linggo? Hindi ako pwedeng lumapit kay Marco, nakita ko siya kanina sa party. Nakatayo lang sa isang tabi habang ang asawa niya ay unti-unting sinisira ang buhay ng kanyang ama. Mahina ang aking anak. Mahal niya ang kanyang asawa ng higit pa sa tama. Hindi rin ako pwedeng lumapit sa mga kaibigan. Maniniwala sila sa akin, oo, pero ano ang magagawa nila? Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa ganitong laban. Isang taong alam kung paano kalabanin ang sistema. Isang taong nakakaalam na ang pang-aabuso sa matatanda ay hindi laging pasa o sugat. Minsan, ito ay nagbabalat kayo bilang pag-aalala. Bilang isang mapagmahal na pamilya na gusto lang makatulong, kailangan ko ng isang abogado. Isang abogado na poprotekta sa akin mula sa sarili kong pamilya. 2:00 ng madaling araw, sa liwanag lamang ng aking telepono, nag-search ako. Abogado para sa Elder Abuse Manila. Pagsasamantala ng pamilya, isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas. Attorney Lorna De Leon. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan ko ang kanyang emergency hotline. Oras na para lumaban, para kay Sofia, para kay Elena, at para sa aking sarili. Ang katahimikan, iyon ang unang bumalot sa akin matapos ang ingay at saya ng kaarawan. Ang bahay na kanina lamang ay puno ng halakhakan ng mga bata at tugtugin ay biglang naging isang malawak na espasyo ng alingaw-ngaw. Tanging ang mahinang paghilik na lamang ni Sofia mula sa kanyang silid ang maririnig, isang musika sa aking pandinig na nagsasabing ligtas siya, napayapa ang kanyang mundo. Pinagmasdan ko siya habang natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang inosente niyang mukha na may bahid pa ng icing mula sa kinain niyang cake ay isang paalala kung para kanino ang laban na ito. Para sa kanya, para sa munting anghel na ito na walang kamalay-malay sa kasamaang itinatago ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sa sandaling iyon nangako ako sa aking sarili at sa alaala ng aking yumaong asawang si Elena, hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Iniwan ko siyang mahimbing sa kanyang pagkakatulog at dahan-dahan kong isinara ang pinto. Bawat hakbang ko pabalik sa aking study ay mabigat, tila bapasan ko ang buong mundo. Sa aking kamay, hawak ko ang manika, ang manikang porselana. Hindi na ito isang simpleng laruan. Ito ay isang ahas na nagbabalat kayong regalo. Isang simbolo ng kataksilan. Pagpasok ko sa aking study, ang amoy ng mga lumang libro at kahoy na nara ay sumalubong sa akin. Ito ang aking santuwaryo, ang lugar kung saan ako nag-iisip, nagbabasa at nagpaplano. Ngayong gabi ang aking santuwaryo ay naging isang interrogation room. Inilapag ko ang manika sa gitna ng aking malaking mesa sa ilalim ng tanging ilaw na nagmumula sa aking desk lamp. Tila ba ito ay isang suspek na nasa ilalim ng spotlight? Ang kanyang pinintang ngiti ay tila isang pangungutya. Ang kanyang mga matang salamin na kanina'y kumikinang sa saya, ngayon ay tila dalawang madilim na bintana na nagmamasid sa akin. Kinuha ko ang aking pinakaiingatang magnifying glass, ang kasangkapan ko sa loob ng 40 taon sa pagwawasto ng mga papel at pagsusuri ng mga maliliit na detalye. Itinutok ko ito sa kanang mata ng manika. Ang nakita ko ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Sa likod ng salamin, malinaw na malinaw, ay isang perpektong bilog na lente ng kamera. Napakaliit, halos kasing liit lang ng ulo ng aspile. Ngunit sa tulong ng lente, nakita ko ang kabuuan nito, ang itim na bilog sa gitna, ang aperture.
Ang manipis na hibla ng mga circuitry na nakapalibot dito. Propesyonal ang pagkakagawa. Hindi ito laruan. Ito ay isang seryosong kagamitan sa paniniktik. Sino ang gumagawa ng ganito sa isang laruan ng bata? Sino ang may pusong gawin ito sa sarili niyang anak, sa sarili niyang apo? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pakiramdam na may nanonood sa akin sa mga nakalipas na linggo, hindi pala ito guni-guni, hindi ito dala ng katandaan, ito ay totoo. Ngunit may bumabagabag pa rin sa akin, isang kamera. Para saan? Para makita kung ano ang ginagawa ko sa loob ng sarili kong bahay? Para patunayan na ako'y ulyanin na iniiwan kong bukas ang kalan o nakakalimutan kong painumin ng gamot ang aking sarili? Marahil. Ngunit tila may kulang pa. Ang aking instinct, ang kutob na pinagkakatiwalaan ko, ay nagsasabing mayroon pang mas malalim na dahilan. Mayroon pang ibang nakatago. Dahan-dahan na parang isang sirohano, pinaliktad ko ang manika. Sinuri ko ang bawat tahi, bawat tugtungan. Sa ilalim ng makapal na bestida nito, sa bandang likuran, may isang bahagi na tila hindi gaanong mahigpit ang pagkakatahi. Gamit ang dulo ng isang letter opener, maingat kong tinanggal ang ilang sinulid. At sa loob, sa gitna ng malambot na bulak na palaman, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Kinuha ko ito, isang maliit na itim na parisukat, mas maliit pa sa selyo ng sulat na may kumukurap na munting ilaw na kulay berde. Isang GPS tracker. Sa sandaling iyon, ang galit sa aking dibdib ay napalitan ng yelo. Isang nakakikilabot na lamig ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi lang nila ako pinapanood, sinusubaybayan din nila kung nasaan ako, o mas malala pa, kung nasaan si Sofia. Ang kamera ay para makita ang nangyayari sa loob. Ang tracker ay para malaman kung nasaan kami sa labas. Ito ay isang kumpletong sistema ng pagmamatyag, isang perpektong bitag. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking telepono. Kailangan ko ng ebidensya, kailangan ko ng patunay na hindi ako nababaliw. Isa-isa kong kinunan ng litrato ang lahat, ang manika. Ang kamera sa mata nito na pinalaki ng magnifying glass. Ang GPS tracker na nasa aking palad, bawat anggulo, bawat detalye, ito ang magiging sandata ko. Ang mga larawang ito ang magiging katotohanan sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng kailangan ko, maingat kong isinara muli ang manika na tila walang nangyari. Ibinalik ko ang tracker sa loob, ibinalik ko ang takip. Ang manika ay mukha pa ring inosente, ngunit para sa akin, ito na ngayon ang pinakamabangis na halimaw na nakita ko sa buong buhay ko. Isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang laruan, at ang halimaw na ito ay may pangalan, Isabel. Habang nakaupo ako sa katahimikan ng aking study, tinititigan ang mga litrato sa aking telepono. Ang mga piraso ng palaisipan ay isa-isang nabubuo sa aking isipan. Ang bawat pagdududa, bawat kakaibang pakiramdam, bawat salitang narinig ko sa mga nakalipas na buwan, ay tila mga anino na sa wakas ay nagkaroon ng liwanag. Ang manikang ito ay hindi ang simula. Ito ay ang pagpapatuloy. Ang kulminasyon ng isang planong matagal na nilang inihahanda. At sa gitna ng lahat ng ito, isang alaala ang bumalik sa akin na kasinglinaw ng sikat ng araw. 3 linggo na ang nakalipas. Isang maulan na hapon ng Miyerkules. Umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan mula sa pagbili ng ilang gamit sa hardware store. Ang aking sapatos ay basa, kaya't dahan-dahan akong pumasok upang hindi makagawa ng ingay. Ang buong bahay ay tahimik. Akala ko ay tulog si Isabel at si Sofia. Ngunit habang nilalagay ko ang aking mga pinamili sa kusina, may narinig akong mahinang boses mula sa itaas, mula sa silid ni Sofia. Ang pagiging isang lolo ay nagbibigay sa iyo ng isang espesyal na pandinig para sa boses ng iyong apo, at ang narinig ko ay boses niya, kasama ang boses ni Isabel. May kakaiba sa tono nila. Hindi ito ang karaniwang masayang paglalaro. Dahan-dahan na walang ingay, umakyat ako sa aming hagdanang gawa sa Narra. Bawat baitang ay isang pag-iingat. Huminto ako sa dulo ng pasilyo.
sa isang lugar kung saan naririnig ko sila ng malinaw ngunit hindi nila ako nakikita. Ang narinig ko ay nagpatigil sa aking paghinga. Hindi ito isang laro, ito ay isang pag-iensayo. Kapag may nagtanong tungkol kay Lolo Sweetie, malambing, ngunit may diin na sabi ni Isabel, sabihin mo lang na medyo makakalimutin na siya, okay? Minsan, nalilimutan niya kung saan niya inilapag ang kanyang salamin o kung ano ang kanyang kakainin. Narinig ko ang mahinang boses ng aking apo. Opo, Mami. Isang simpleng sagot. Isang sagot na nagpapakita ng pagsunod ng isang bata sa kanyang ina. Ngunit may sumunod na tanong. Pero Mami, nag-aalangang sabi ni Sofia, hindi naman po makakalimutin si Lolo. Palagi niya pong alam kung nasaan ang mga gamit niya. Ang inosenteng katotohanan mula sa bibig ng isang bata. Ang katotohanan iyon ang tila nagpainis kay Isabel. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Sofia anak, tumatanda na si Lolo. Ang mga matatanda nagiging makakalimutin. Normal lang iyon. Kaya kapag may nagtanong, lalo na kung may bisita, iyon ang sasabihin mo, ha? Para matulungan natin si Lolo? Matulungan si Lolo. Ang mga salitang iyon. Isang balaraw na binalutan ng seda. Noon, ang narinig kong iyon ay nagdulot lamang ng kaunting pagtataka. Akala ko marahil ay sobra lang siyang nag-aalala. Isang manugang na protective sa kanyang biyenan. Ngunit ngayon sa liwanag ng kamera at GPS tracker, ang pag-uusap na iyon ay nagkaroon ng isang napakadilim na kahulugan. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay paghahanda, pagtatanim ng binhi ng kasinungalingan sa isang isip na walang muwang. Ang aking isipan ay naglakbay pa sa mas malalayong alaala. Ang mga pagkakataon na bigla na lang akong tinatawagan ni Isabel sa kalagitnaan ng araw para lamang itanong kung nainom ko na ba ang aking gamot sa alta presyon kahit alam niyang hindi ko iyon kailanman nakakalimutan. Ang mga komento niya sa harap ng ibang tao. Naku, si Papa medyo humihina na ang pandinig kahit malinaw na malinaw ang aking pandinig, ang mga maliliit na bagay. Ang mga tusok ng karayom na hindi mo mararamdaman kung iisa lang, ngunit kapag pinagsama-sama ay isang malaking sugat. Sila ay nagtatayo ng isang naratibo, isang kwento. Ang kwento ni Jose Reyes, ang matandang propesor na unti-unti nang nawawala sa sarili. Isang kwentong kapag narinig ng mga hukom, ng mga social worker, ay madali nilang paniniwalaan. At bakit? Dahil ito ang karaniwang kwento. Ito ang inaasahan ng lipunan sa mga matatanda at iyon ang kanilang ginagamit laban sa akin. Umupo ako sa aking upuan. Ang bigat ng katotohanan ay tila yumuyupi sa akin. Inilabas ko ang isang lumang ledger, ang aklat kung saan nakasulat ang lahat ng aming ari-arian, ang bahay na ito sa Paraiso Village. Ang bawat poste nito ay itinayo mula sa aming pinagsamang pawis ni Elena. Bawat halaman sa hardin ay may kwento. Ang halaga nito sa merkado ngayon ay humigit kumulang 16 milyong piso. Ang aking naipong pondo sa pagre-retiro, ang resulta ng 40 taon ng pagtuturo at paghubog ng isipan ng mga kabataan ay nasa 10 milyong piso. Ang aking maliliit na pamumuhunan na maingat kong pinalago ay may halagang 2 milyong piso, 23 milyong piso. Iyon pala ang presyo ko. Iyon pala ang presyo ng aking kalayaan, ng aking karangalan at ng aking kinabukasan kasama si Sofia. Para sa kanila, hindi ako isang ama, hindi ako isang lolo. Ako ay isang numero, isang halaga sa papel na kailangan nilang makuha. Biglang pumasok sa aking isipan ang nakakatakot na tanong, ano ang susunod nilang gagawin kapag nakuha na nila ang lahat? Kapag ako ay naideklarang incompetent, at naipasok na sa isang pasilidad kung saan walang makakarinig sa akin. Iiwan na lang ba nila ako doon? O sisiguraduhin nilang hindi na ako magtatagal? Ang lamig ay muling gumapang sa aking likuran. Hindi ito simpleng pagnanakaw, ito ay isang plano na maaaring mauwi sa aking kamatayan. Isang dahan-dahan, legal at tahimik na pagpatay. Kailangan kong kumilos at kailangan kong kumilos ng mabilis. Hindi ko na kayang pagkatiwalaan ang sarili kong anak, si Marco. Nakita ko ang takot at pagkakasala sa kanyang mga mata sa buong araw.
ngunit wala siyang ginawa. Siya ay isang bihag ng kanyang asawa, isang taong pinili ang kapayapaan ng pananahimik kaysa sa kapakanan ng sarili niyang ama. Kailangan ko ng tulong mula sa labas. Kailangan ko ng isang taong hindi kayang takutin o bilhin ni Isabel at ng kanyang mga kasabwat. Kailangan ko ng isang taong sanay sa ganitong uri ng laban. Isang taong nakakakita sa likod ng mga peking ngiti at mga mapagkunwaring pag-aalala. Doon ko naalala ang aking telepono, ang aking paghahanap sa internet kaninang madaling araw. 2:00 ng umaga, habang ang buong mundo ay natutulog, ako ay naghahanap ng aking magiging kakampi. Abogado para sa Elder Abuse Manila. Pagsasamantala ng pamilya, isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas. Isang pangalan na tila itinuturo sa akin ng tadhana. At Lorna de Leon, kinuha ko ang aking telepono. Nahanap ko ang numero. Oras na. Oras na para dalhin ang laban na ito sa labas ng mga pader ng aking tahanan. Oras na para isalin ang aking takot sa aksyon bago pa mahuli ang lahat. Linggo ng umaga. Ang araw na dapat sana ay para sa pagsisimba at sa pamilya. Ngunit para sa akin ito ang araw ng digmaan. 7:00 ng umaga, pagkatapos kong ipaghanda ng almusal si Sofia at ihatid siya sa kanyang ina na may kasamang mabigat na puso at isang peking ngiti, nagmaneho ako papuntang Makati. Ang mga kalsada ay maluwag pa, ngunit ang aking isipan ay siksikan sa mga alalahanin. Bawat sasakyang dumadaan ay tila nagmamasid. Bawat anino ay tila may kasamang panganib. Ito ang epekto ng kanilang ginawa. Tinanggal nila ang aking kapayapaan. Nakarating ako sa isang mataas na gusali sa Ayala Avenue. Ang opisina ni Attorney Lorna de Leon ay nasa 20 palapag. Habang nasa elevator, pinagmasdan ko ang aking refleksyon sa salamin. Isang 70 taong gulang na lalaki. Ang aking buhok ay puti na. Ang aking mukha ay may mga guhit na ng panahon. Mukha akong lolo, mukha akong mahina. Siguro iyon ang nakikita nila sa akin, isang matandang madali ng lokohin. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang apoy sa aking mga mata, ang apoy na sinindihan ng kanilang kataksilan. Ang opisina ni Attorney de Leon ay simple ngunit kagalang-galang, puno ng mga libro ng batas. Ang kanyang staff ay magalang. At si Attorney de Leon mismo ay isang babaeng nasa mga 50 anyos, may matalas na mga mata na tila kayang basahin ang iyong kaluluwa at isang boses na mahinahon ngunit puno ng awtoridad. Pinaupo niya ako at inalok ng kape, pumayag siyang makipagkita sa akin kahit linggo. Iyon pa lang, alam ko nang nasa tamang kamay ako. Mr. Reyes, sabi niya, salamat sa iyong pagpunta. Sa iyong tawag kaninang madaling araw, naramdaman ko ang urgensya. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Inilabas ko ang aking telepono. Walang paligoy-ligoy. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato, ang manika, ang close-up ng kamera sa mata nito, ang GPS tracker. Habang tinitingnan niya ang bawat larawan, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkilala. Isang kislap ng galit na pamilyar sa mga taong lumalaban sa ganitong uri ng kasamaan. Ito po ang regalo ng aking mga balae sa aking apo kahapon, mahina kong sabi. Ang aking manugang ang naggabot. Pagkatapos, isinalaysay ko ang lahat, ang pag-uusap na narinig ko, ang mga kakaibang komento ni Isabel, ang aking mga hinala, ang aking yaman, ang lahat. Nakikinig siya ng walang putol, paminsan-minsan ay tumatango, nagte-take down ng mga notes. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Mr. Reyes, gaano katagal mo nang nararamdaman ang mga pagdududang ito? Ang mga maliliit na hinala marahil ilang buwan na, ngunit ang kumpirmasyon, ang katotohanan, kahapon lang. Binuksan niya ang kanyang laptop. Pagkatapos ng tawag mo kaninang madaling araw, gumawa ako ng kaunting paunang pagsisiyasat. Ibinigay mo sa akin ang buong pangalan ng iyong manugang, si Isabel Garcia Reyes. Ginamit ko iyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Pagkatapos ay iniharap niya sa akin ang monitor. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Sa screen nakita ko ang isang legal na dokumento.
isang petisyon. At sa itaas, malinaw na nakasulat ang aking pangalan, Jose I. Reyes. Ito ay isang petition for guardianship, nakafile sa Quezon City Regional Trial Court. Ang petsa, 10 araw na ang nakalipas. 10 araw bago pa ang kaarawan ni Sofia, bago pa nila ibigay ang manika. Ang aking tiyan ay tila bumaliktad. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Totoo pala, hindi lang ito isang plano sa kanilang isipan. Nagsimula na sila, kumikilos na sila sa aking likuran. Ayon sa petisyon, sabi ni Atimer de Leon, habang i-scroll pababa ang dokumento, ikaw daw ay nagpapakita ng mga senyales ng severe cognitive decline. Ikaw daw ay isang panganib sa iyong sarili at sa iyong apo. At sila, bilang mapagmahal na pamilya, ay humihiling sa korte na bigyan sila ng karapatan na pamahalaan ang iyong mga ari-arian at magdesisyon para sa iyong personal na kapakanan. Personal na kapakanan. Ang mga salitang iyon ay isang euphemism para sa pagpapadala sa akin sa isang nursing home. At sino ang kanilang abogado? Tanong ko, kahit alam ko na sa aking puso ang sagot. Nag-click siya sa isa pang file. Lumabas ang isang larawan. Isang lalaking nasa mga 40 anyos, nakasuot ng mamahaling suit, may makintab na buhok at may ngiti ng isang pating. Attorney Ricardo Vargas, sagot ni Atty. de Leon, kilala mo ba siya? Umiling ako, ngunit habang tinititigan ko ang kanyang mukha, may isang bagay na pamilyar. Saan ko nga ba siya nakita? Isabel, bigla kong sabi. Sa telepono ni Isabel. Minsan kapag nag-charge siya sa kusina, nakikita ko ang mga pop-up message sa screen niya. Mga text mula sa isang RV, may mga litrato rin sila, mga dinner sa mga mamahaling restaurant. Akala ko kliyente niya. Nasa pharmaceutical sales kasi siya. Sila lang bang dalawa sa mga litrato? Tanong ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Sinubukan kong alalahanin. Oo, palaging silang dalawa lang. May mga baso ng alak, may kandila. Ang aking boses ay naging walang emosyon. Hindi iyon mga business dinner. Sumandal muli si Atimer de Leon sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Mr. Reyes, ang sitwasyon mo ay mas malala pa sa inaakala mo. Ang iyong manugang ay hindi lang basta nangangamkam ng pera. Siya ay may kalaguyo at ang kalaguyo niya ay ang mismong abogado na tumutulong sa kanya na maideklara kang baliw. Ito ay hindi lang pagsasamantala. Ito ay isang malinaw na sabwatan para sa pandaraya. Tumigil siya sandali, hinahayaan akong tanggapin ang lahat ng impormasyon. Ang hearing para sa petisyon ay itinakda sa loob ng 2 linggo. Mabilis iyon para sa ating sistema ng korte, ngunit hindi sapat ang bilis para pigilan sila sa kanilang susunod na hakbang at yun ang kailangan nating paghandaan. Susunod na hakbang? Tanong ko. Ano pa ang maaari nilang gawin? Tumingin siya sa akin ng may seryosong babala. Alam nilang nakasampa na ang kaso. Alam nilang kailangan nila ng mas matibay na ebidensya para sa hearing. Ang kamera at ang tracker ay para doon. Ngunit ngayon, magiging mas agresibo sila. Gagawa sila ng mga insidente. Gagawa sila ng mga sitwasyon para palabasin kang pabaya, makakalimutin, o kahit delikado. Isang bagay na mangangailangan ng intervention ng pulis o pagpasok sa ospital. Kailangan nila ng isang triggering event para mapatunayan sa hukom na kailangan mo nang alisin sa iyong tahanan. Mr. Reyes, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng diin, sa susunod na 2 linggo, mag-ingat ka ng husto. Huwag kang mag-isa kasama si Isabel o sinumang konektado sa kanya. Huwag kang bibigay sa anumang provokasyon. At idokumento mo ang lahat, ang bawat tawag, bawat text, bawat pag-uusap, dahil ang digmaan ay nagsimula na. Umalis ako sa opisina ni Atty. de Leon na may dalang bigat at isang maliit na sinag ng pag-asa. May plano na kami, isang plano kung paano lalabanan ang kanilang kasamaan. Ang unang hakbang ay ang mag-file ng police report tungkol sa surveillance devices. Ginawa ko iyon kinabukasan, Lunes ng umaga. Ang pulis sa presinto ay propesyonal. Kinuha niya ang aking salaysay, tinanggap ang manika bilang ebidensya
at binigyan ako ng isang case number. Ngunit alam ko at alam din ni Atienra de Leon na ang proseso ng pulisya ay mabagal. Ang tunay na panganib ay nasa mga araw bago ang hearing sa korte. At hindi nga ako nagkamali. Ang kanilang susunod na hakbang ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Lunes ng hapon, habang naghahanda ako ng simpleng pananghalian, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Isabel sa screen. Sandali akong nag-atubili. Sabi ni Atier de Leon, idokumento ang lahat. Kaya't pinindot ko ang record button sa aking telepono bago ko sinagot ang tawag. Hello? Papa, kumusta po? Ang boses ni Isabel ay masayang masaya na parang walang anumang nangyari. Ang galing niyang umarte, napakagaling. Ayos lang ako, Isabel. Bakit ka napatawag? Naisip ko lang po, parang bitin ang celebration ni Sofia kahapon. Gusto niya daw po sanang magkaroon ng isang Girls' Day Out kasama ako bilang karugtong ng kanyang birthday week. Okay lang po ba kung daanan ko siya diyan ngayon? Ang aking mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Isang Girls' Day Out. Ngayon din, biglaan, ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw. Patibong, huwag kang papayag. Kung tatanggi ako, magmumukha akong hindi makatwiran. Isang lolo na ipinagkakait ang sarili niyang apo sa ina nito. Eksakto kung ano ang gusto nilang palabasin. Ngunit kung papayag ako, inilalagay ko si Sofia sa isang sitwasyon na hindi ko kontrolado at inilalagay ko ang aking sarili sa panganib. Sige, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Anong oras mo siya susunduin? Mga 2:00 po, para makapagayos pa siya. At Papa, para hindi na po kayo mapagod, ako na po ang maghahatid sa kanya pauwi mamaya. Pero kung gusto niyo po siyang sunduin, text ko na lang po sa inyo ang address mamaya. Mga 5:00 po ng hapon. Sige, sabi ko ulit. Yun lang ang kaya kong sabihin. Salamat po, Pa. See you later. At ibinabana niya ang telepono. Nakatayo lang ako sa gitna ng aking kusina, hawak ang teleponong walang nang nagsasalita. Ang babala ni Atier de Leon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Gagawa sila ng mga insidente. Ito na ba iyon? Ano ang plano nila? Ang mga sumunod na oras ay dumaan na parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Naghanda ako, ngunit ang aking isipan ay lumilipad. Paano ko po protektahan si Sofia? Paano ko po protektahan ang aking sarili? At doon isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na desperado, ngunit maaaring ito ang aking tanging pag-asa. Mabilis akong nagbihis at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na mall. Sa department store, sa seksyon ng mga gamit pambata, nahanap ko ang hinahanap ko. Isang maliit na digital watch na kulay rosas. Simple lang ang itsura, ngunit mayroon itong dalawang mahalagang feature. Isang GPS tracker at isang malaking pulang SOS button. Binayaran ko ito at dali-daling umuwi. Mayroon pa akong 15 minuto bago dumating si Isabel. Sakto 2:00, huminto ang puting Lexus ni Isabel sa tapat ng aking bahay. Lumabas si Sofia, nakabihis na, at tumakbo para yakapin ako. Bye, Lolo, maglalaro po kami ni Mami. Mag-iingat ka, Apo, sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pagkatapos ay lumingon ako kay Isabel na nanatili sa loob ng kotse. Bago pa man makasakay si Sofia, inilabas ko ang kahon ng relo. Sofia, sweetie, sabi ko, may isa pa palang regalo si Lolo para sa iyo, isang special birthday watch. Ang mga mata ni Sofia ay nanlaki sa tuwa. Wow, thank you, Lolo. Inilagay ko ang relo sa kanyang munting pulso. Habang isinasara ko ang strap, ibinulong ko sa kanya. Makinig ka, Apo, itong pulang button, itinuro ko ito, ay isang special button. Kung sakaling matakot ka o malungkot, o kung kailangan mo si Lolo kahit anong oras, pindutin mo lang ito, okay? At darating si Lolo. Palagi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Promise po, Lolo? Promise, sabi ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mula sa kotse, nakita ko ang ngiti ni Isabel. Malamang ang nasa isip niya ay isa lamang itong lolo na sinusuyo ang kanyang apo. Isang matandang gumagastos sa mga walang kwentang bagay. Wala siyang ideya na ang maliit na relong iyon
ay ang aking mata, ang aking tainga, at ang aking magiging babala. Pinanood ko silang umalis, si Sofia ay kumakaway mula sa bintana sa likod. Pagkapasok ko sa bahay, agad kong binuksan ang aking laptop at isinink ang relo sa aking account. Nakita ko ang isang maliit na tuldok na kumakatawan kay Sofia na gumagalaw palayo sa mapa ng Metro Manila. Ngayon ang magagawa ko na lang ay maghintay at magdasal. Magdasal na sana hindi niya kailangang pindutin ang pulang baton na yon. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa aking buhay. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa dingding ay parang isang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Sinubukan kong magbasa, ngunit ang mga salita sa pahina ay lumalangoy lamang sa aking paningin. Hindi ako mapakali. Ang aking mga mata ay palipat-lipat mula sa orasan patungo sa laptop, kung saan nakikita ko ang isang maliit na kulay rosas na tuldok na gumagalaw sa mapa ng lungsod. Si Sofia. Nakita kong pumasok sila sa isang mall sa Quezon City, pagkatapos ay sa isang kilalang fast food chain. Normal na mga gawain, isang normal na araw para sa mag-ina. Ngunit alam kong mayroon itong takip. Isang manipis na tela na nagtatago sa tunay nilang layunin. Pinilit kong kumalma. Pinilit kong isipin na baka nag-overthink lang ako. Baka isa lang talaga itong ordinaryong araw. Ngunit ang babala ni Atyor de Leon ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Gagawa sila ng mga insidente. 4:30 ng hapon, kalahating oras bago ang usapan naming 5:00, tumunog ang aking telepono. Isang text message mula kay Isabel. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mabilis. Binuksan ko ito. Nakasulat doon ang isang address, Fortuna Fiat 929 Industrial Parkway, Pasig City. At isang maikling mensahe, dito na lang po pa, see you at 5, Industrial Parkway. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kilabot. Mabilis kong tinipe ang address sa Google Maps sa aking laptop. Ang lumabas sa satellite view ay isang lugar na puno ng mga bodega, mga pabrika, at mga malalawak na bakanteng lote. Walang mall, walang parke, walang restaurant. Isang lugar na tiyak na hindi mo dadalhin ang isang 8 taong gulang na bata para sa isang Girls' Day Out. Nag-zoom in ako sa mismong address. Ang building na may numerong 4929 ay isang malaking bodega na may nakasulat na for lease sa gilid. Ang mga bintana nito ay basag. Ang pintura ay natutuklap na. Ito ay isang abandonadong lugar. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito na iyon, ang patibong. Ano ang plano nila? Ipapapunta nila ako sa isang liblib na lugar at pagdating ko doon, sasabihin nilang naligaw ako, na nagkamali ako ng lugar, na ang aking katandaan ay dahilan ng aking pagkalito? Gagawa sila ng eksena, tatawag sila ng pulis. At ako, isang matandang lalaki na nag-iisa sa isang abandonadong lugar, ay magmumukhang nalilito at kawawa. Isang perpektong ebidensya para sa kanilang kaso sa korte. Hindi. Hindi ako mahuhulog sa kanilang bitag, ngunit paano si Sofia, nasaan siya? Tiningnan kong muli ang GPS tracker sa aking laptop. Ang kulay rosas na tuldok ay hindi nasa Pasig. Malayo ito. Ang tuldok ay nasa isang residential area sa San Juan. Nag-zoom in ako ng husto. Ang tuldok ay hindi gumagalaw. Ito ay nasa loob ng isang bahay sa Oakmont Drive at habang tinititigan ko ang pangalan ng kalye, isang pamilyar na kaba ang bumalot sa akin. Ito ang address ni na Carmela at Roberto Garcia. Ang bahay ng aking mga balae. Ang bahay ng mga magulang ni Isabel. Pinagtataksilan nila ako at ginagamit nila ang sarili kong apo. Hindi ko na hinintay ang 5:00. Kinuha ko ang aking susi ng kotse at ang aking telepono. Habang papalabas ako ng pinto, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Hindi ito isang tawag o text. Ito ay isang alert. Isang malakas paulit-ulit na alerto. Sa screen nakasulat sa malalaking pulang letra, SOS Alert Activated. Si Sofia, pinindot niya ang pulang button. Ang mundo ko ay tila huminto.
Ang bawat onsa ng pag-aalinlangan sa aking isipan ay nawala at napalitan ng isang dalisay na takot. Takot para sa aking apo, agad kong diniyal ang 911. Nanginginig ang aking boses habang kinakausap ko ang operator. Ang aking 8 taong gulang na apo, nag-activate siya ng emergency alert mula sa kanyang relo, sabi ko. Sinisikap na maging kalmado. Binigyan ako ng nanay niya ng maling lokasyon para sunduin siya. Ang tunay na lokasyon niya ay nasa bahay ng kanyang lola sa San Juan at naniniwala akong nasa panganib siya. Mayroon kaming kasalukuyang kaso ng elder abuse at guardianship fraud. Ang abogado ko po ay si Atamar Lorna de Leon. Ang pagbanggit sa pangalan ng abogado at sa kaso ay tila nagpabago sa tono ng dispatcher. Sir, manatili po kayo sa linya. Nagpapadala na po kami ng mga opisyal sa address na iyon. Huwag po kayong papasok sa bahay hanggat hindi dumarating ang mga pulis. Ngunit hindi ko na narinig ang huli niyang sinabi. Tumatakbo na ako papunta sa aking kotse. Nagmaneho ako na parang hinahabol ng demonyo. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa aking pasensya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa aking isipan, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Sofia. Takot, umiiyak, tumatawag sa akin. Lolo, darating ka lolo. Kasabay ng paghinto ng aking sasakyan sa tapat ng bahay sa Oakmont Drive ay ang pagdating ng isang patrol car. Isang batang pulis, si Officer Cruz, ang bumaba. Ang kanyang kamay ay malapit sa kanyang baril. Ang kanyang kilos ay alerto. Kayo po ba si Mr. Reyes? Tanong niya. Ako nga, sagot ko, ang aking hininga ay habol. Ang aking apo, nasa loob siya. Sabay kaming lumapit sa pinto. Ang bahay ng mga Garcia ay mukhang normal. Isang tipikal na bahay sa isang middle-class na subdivision. Maayos ang hardin. May mga nakasabit na parol kahit hindi pa Pasko. Ang uri ng bahay na nagtatago ng mga madidilim na sikreto sa likod ng isang magandang harapan. Ako ang nag-doorbell. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Si Carmela Garcia, ang ina ni Isabel, ang lumabas. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Jose at isang pulis, anong gandang sorpresa, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng piking pagtataka. Hindi siya pinansin ni Officer Cruz. Ma'am, nakatanggap po kami ng isang emergency alert mula sa isang menor de edad sa address na ito. Iyon ba? Sabi ni Carmela, na iwinawagayway ang kanyang kamay na parang walang kwenta. Isang hindi pagkakaunawaan lang yan. Naglalaro lang si Sofia sa isang laruan. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, lumitaw si Sofia sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang buhok ay magulo. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa takot, naging pag-asa. Tumakbo siya. Nilagpasan niya ang kanyang lola at tumiretso sa aking mga braso, humahagulgol. Lolo, dumating ka! Lolo, dumating ka! Paulit-ulit niyang sabi habang yakap-yakap ko siya ng mahigpit. Sabi po ni Lola Carmela, nakalimutan niyo na ako. Sabi niya, hindi ka na darating. Hinding-hindi kita kalilimutan, apo. Pulong ko, habang pinipigilan ang sarili kong mga luha. Hinding-hindi. Lumabas si Isabel mula sa isang silid sa likod. Ang kanyang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha nang makita niya ang eksena. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Officer, isa lang po itong malaking hindi pagkakaunawaan, sabi niya. Sinisikap na kontrolin ang sitwasyon. Nagkaroon kami ng munting party dito at si Papa, nalito lang siya sa address na na-text ko. Ngunit hindi natinag si Officer Cruz. Ma'am, ipinakita na po sa akin ni Mr. Reyes ang text message na ipinadala niyo. Ang address na ito ay hindi ang address na nasa text. Lumabas din si Roberto Garcia, ang ama ni Isabela, na may pagbabanta sa kanyang mukha. May karapatan ng anak namin na dalhin ang anak niya kahit saan niya gusto. Hindi siya pinansin ng pulis. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging malumanay. Hi Sofia, pwede ko ba kayong makausap saglit? Tayo lang dalawa. Dinala ni Officer Cruz si Sofia sa isang tabi. Mula sa malayo, pinanood ko silang mag-usap. Nakita ko ang pagtango ni Sofia, ang pagpunas niya sa kanyang mga luha.
ang dahan-dahan niyang pagsasalita. Nang bumalik si Officer Cruz, ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko mabasa. Galit? Awa? Ayon kay Sofia, sabi ng pulis, ang kanyang boses ay formal na dinala daw po siya dito nang hindi niya inaasahan. Paulit-ulit daw po siyang tinatanong tungkol sa inyo, Mr. Reyes. Kung nakakalimutan niyo daw po siyang pakainin. Kung madalas daw po kayong nalilito, natakot daw po siya, kaya niya pinindot ang button. Ang ngiti ni Carmela ay tuluyan ng naglaho. Nag-uusap lang kami, depensa niya. Kukuha po ako ng statement mula sa lahat, sabi ni Officer Cruz. Habang inilalabas ang kanyang notepad, walang arestong naganap sa gabing iyon. Hindi pa. Ngunit ang opisyal na investigasyon ay nagsimula na. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nakasulat na ngayon sa isang police report. Isinakay ko si Sofia sa aking kotse. Pagod na pagod mula sa takot at pag-iyak, nakatulog siya agad sa biyahe pauwi. Pagdating namin sa bahay, binuhat ko siya papasok, na parang isang napakahalagang kayamanan. Inihiga ko siya sa kanyang kama. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa na. Sa wakas, ligtas na siya. Ngunit alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Matapos kong masigurado na mahimbing na ang kanyang tulog, bumalik ako sa aking study. Ang silid na ito ang naging sentro ng aking mundo sa mga nakalipas na araw. Pinuksan kong muli ang aking laptop, isinaksak ko ang USB cable sa relo ni Sofia at ikinonekta ito sa computer. Ang lahat ng data ay nagsimulang mag-sync. Nakita ko ang mapa ng kanyang naging biyahe, ang buong ruta mula sa aming bahay, papuntang mall, at diretso sa bahay ng mga Garcia sa San Juan. Malinaw na patunay na hindi sila kailanman nagpunta sa Pasig, ngunit may isa pang folder na lumabas sa screen, isang folder na hindi ko inaasahan. Ang pangalan nito ay Audio Backup. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog. Audio? May kakayahan pala ang relong ito na mag-record ng tunog. Siguro ay isang feature ito na automatikong gumagana kapag pinindot ang SOS button. Nanginginig ang aking mga daliri habang nag-double-click ako sa folder. Mayroong isang file sa loob na may timestamp na 3:47 p.m. Ang oras kung kailan nagsimula ang kanyang pagkatakot. Kinuha ko ang aking headphones, isinaksak ito sa laptop, at isinuot. Huminga ako ng malalim at pinindot ang play. Ang unang ilang segundo ay puro kaluskos lamang. Ang tunog ng tela ng paggalaw. Pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan, isang boses na kasing linaw ng kristal, ang boses ni Isabel. Okay, Sofia, mag-practice ulit tayo. Importante ito. Narinig ko ang mahinang boses ng aking apo, nanginginig. Ayoko na po mag-practice, Mami. Sumunod ang boses ni Carmela, matamis ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Sweetheart, napag-usapan na natin ito. Kailangan ni Lolo ng tulong, totoong tulong, at ikaw lang ang makakatulong sa amin para makinig ang mga tao. Ang aking dibdib ay nagsimulang sumikip. Kapag tinanong ka ng social worker, nagpatuloy si Isabel, ang kanyang boses ay naging mas matigas at magtatanong talaga siya, ano ang sasabihin mo tungkol kay Lolo? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay ang sagot ni Sofia halos pabulong. Na makakalimutin na po siya? Maging specific ka, utos ni Isabel. Sabihin mo, nakalimutan ni Lolo na gawan ako ng pagkain. Minsan, kailangan ko pa siyang paalalahanan. At doon nagsimula ng umiyak si Sofia. Isang tunay, nakakadurog na iyak. Pero hindi po totoo iyon, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Palagi po akong ginagawa ni Lolo ng breakfast. Ang boses ni Carmela ay naging mas malamig. Sofia, makinig ka sa akin. Mahal mo ba ang lolo mo? Opo, sagot ng bata. Kung ganon, kailangan mo siyang tulungan. Kung hindi mo sasabihin sa mga tao na kailangan niya ng tulong, baka may masamang mangyari sa kanya. Paano kung madulas siya at walang kasama? Paano kung makalimutan niyang inumin ang gamot niya at magkasakit siya ng malubha? Ang hagulgol ni Sofia ay lalong lumakas. Ayoko po magkasakit si Lolo. Kung ganon, sabi ni Isabel, at sa puntong ito,
Ang kanyang boses ay wala ng bahid ng anumang pagmamahal. Ito ay purong manipulasyon. Kailangan mo kaming tulungan na tulungan siya. Sabihin mo, hindi na kayang alagaan ni Lolo ang sarili niya. Isang mahabang, masakit na katahimikan at pagkatapos ang basag na boses ng aking apo na sumusuko na. Hindi na po kayang alagaan ni Lolo ang sarili niya. Pinindot ko ang stop, hindi ko na kaya. Hinubad ko ang headphones. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang aking mukha ay basa ng luha na hindi ko na malayang tumulo. Ito ang pinakamasahol sa lahat. Hindi ito paniniktik. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagdurog sa kaluluwa ng isang bata, ang paggamit sa kanyang pagmamahal para sa akin bilang isang armas laban sa akin. Ito ay kasamaan, purong kasamaan. Sa gitna ng aking pagdadalamhati, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking study. Nakatayo doon ang aking anak na si Marco. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng gulo. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ako makatulog, kailangan nating mag-usap. Tumingin siya sa aking luha ang mga mata, sa aking nanginginig na mga kamay. Anong nangyari pa? Hindi ako sumagot. Walang salitang kayang ilarawan ang aking nararamdaman. Kinuha ko lang ang headphones, iniabot sa kanya at muling pinindot ang play. Pinanood ko ang kanyang mukha habang nakikinig siya. Pinanood ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang pisngi. Pinanood ko ang paglaki ng kanyang mga mata sa hindi paniniwala na dahan-dahang napalitan ng purong lagim. At sa wakas, pinanood ko ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Bigla niyang hinablot ang headphones mula sa kanyang mga tainga na para bang ito ay isang ahas na tumutuklaw sa kanya. Diyos ko, Papa, paulit-ulit niyang sabi. Habang napaupo siya sa silyang nasa harapan ko, ibinagsak niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat ay nayanig sa pag-iyak, isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Alam ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikpi. Alam kong gusto kanyang ipasok sa isang home. Alam ko ang tungkol sa abogado, pero hindi ko alam ito. Hindi ko alam na gagamitin niya si Sofia. Hindi sa ganitong paraan. Ang takutin siya, ang puwersahin siyang magsinungaling. Diyos ko, anong nagawa ko? Tinitigan ko siya. Ang galit na nararamdaman ko para sa kanya kanina ay dahan-dahang napalitan ng awa. Nakita ko sa kanyang harapan hindi ang isang duwag na anak, kundi isang taong nawawala, isang taong biktima rin ng manipulasyon ni Isabel. Alam mo, tanong ko, ang aking boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Gaano katagal mo nang alam? Inangat niya ang kanyang ulong puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay namumula. 6 na buwan na pa, 6 na buwan na ang nakalipas ng aksidente kong makita ang mga text message sa pagitan nila ni Vargas. Ang relasyon nila. Ang mga usapan tungkol sa estate mo, tungkol sa kung gaano kalaki ang makukuha nila kapag naging matagumpay ang guardianship. Bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa aking puso. 6 na buwan. 6 na buwan na niyang dinadala ang sekretong ito. Hinarap ko siya. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging pabulong. Nag-away kami. Ibinanta ko na iiwan ko siya. Nasasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero ginamit niya si Sofia laban sa akin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Sinabi niya na kapag ginawa ko iyon, kapag nakipaghiwalay ako o nagsalita, ilalayo niya si Sofia. Dadalhin niya ang anak ko sa lugar na hinding-hindi ko na makikita. At sinabi niya na sisirain niya ako sa korte, na papalabasin niyang ako ang masama, at naniwala ako sa kanya pa, natakot ako. Napayuko siya, hiyang-hiya sa sarili. Akala ko kung mananahimik lang ako, kung sasakyan ko lang ang mga gusto niya, poprotektahan niya si Sofia. Akala ko hindi niya sasaktan ang sarili niyang anak. Akala ko hanggang sa pera lang ang habol niya. Nagkamali ako pa. Isang malaking pagkakamali, naging duwag ako. At dahil sa kaduwagan ko, muntik nang mapahamak ang anak ko at ikaw. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita kong muli ang tindig ng aking anak.
ang tindig ng isang lalaking handang ipaglaban ang tama. Mayroon ako ng lahat, Pam, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bagong determinasyon. Ang mga kopya ng text messages, ang mga email, ang mga resibo ng hotel na binayaran gamit ang aming joint credit card. Itinago ko ang lahat bilang insurance. Natatakot akong gamitin ang mga ito, pero ngayon, pagkatapos kong marinig ang ginawa niya kay Sofia, lumapit siya sa akin. Magtetestigo ako. Lalabanan ko siya. Lalabanan ko si Vargas. Sasabihin ko sa korte ang lahat. Karapat-dapat si Sofia sa isang inang hindi siya gagamitin bilang sandata. At karapat-dapat ka sa isang anak na hindi naging duwag para protektahan ka. Sa gabing iyon, sa gitna ng aming mga luha, ang aking anak at ako ay muling nagkaisa. Nawala ang pader na itinayo sa pagitan namin. Ang hinaharap namin ay isang mahirap na laban sa korte. Mayroon na lang kaming 9 na araw bago ang hearing. 9 na araw para paghandaan ang digmaan. 9 na araw na maaaring subukan ni Isabel na gumawa ng mas desperadong hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Ang matataas na kisame ng Quezon City Hall of Justice ay tila nagpapalakas sa bawat tunog. Ang pag-ubo ng isang tao, ang kaluskos ng mga papel, ang malakas na kabog ng aking dibdib. Sa aking kanan nakaupo si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Sa aking kaliwa si Attorney Lorna de Leon, kalmado at handa. Sa kabilang panig, sa lamesa ng mga petitioner, nakaupo si Isabel katabi si Attorney Ricardo Vargas. Si Isabel ay nakasuot ng puting bestida na tila nagpapahiwatig ng kanyang inosensya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, isang perpektong pag-arte ng isang nag-aalalang anak na babae. Si Vargas naman ay kampante, ang kanyang mamahaling suite ay tila isang baluti. Sa likuran nila sa gallery, nakaupo ang kanyang mga magulang, sina Carmela at Roberto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng huwad na simpatiya. Ang hukom, si Judge Teresita Reyes, ay isang babaeng nasa mga 60 anyos, may buhok na kulay abo at isang reputasyon sa pagiging mahigpit ngunit makatarungan. Tiningnan niya ang magkabilang panig sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbasa. Nagsimula si Vargas. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng sinanay na pag-aalala. Ipininta niya ang isang larawan ng isang matandang lalaki, ako, na unti-unti nang nilalamon ng pagkalimot. Iprinisenta niya ang mga peking testimonya mula sa mga kaibigan ng pamilya na hindi ko kailanman nakilala. Ikinuwento niya ang mga insidente ng aking pagiging makakalimutin, mga kwentong gawa-gawa lamang. Sumunod na tumestigo si Isabel, umiiyak. Bawat salita niya ay puno ng peking sakit. Mahal na mahal ko po si Papa, sabi niya, habang pinupunasan ng isang luhang hindi naman totoo. Pero natatakot po ako para sa kaligtasan niya at sa kaligtasan ng anak ko. Nakakalimutan na po niyang kumain. Minsan, iniiwan niyang bukas ang kalan. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa kanya, walang galit, walang emosyon. Tinitingnan ko lang ang isang estranghero, isang taong hindi ko na kilala. Nang matapos ang kanilang panig, oras na para sa amin. Tumayo si Attorney de Leon. Your Honor, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, nais po naming ipresenta ang aming unang ebidensya, Exhibit A. Isang court aide ang naglapag ng isang kahon sa lamesa. Pinuksan ito ni Attorney de Leon. At mula sa loob, inilabas niya ang manikang porselana. Ang katahimikan sa korte ay nabasag ng mga mahihinang bulungan. Hawak-hawak niya ito para makita ng lahat. Isang manika, sabi ni Vargas, na may halong pangungutya. Ano po ang kinalaman ng isang manika sa kasong ito? Ito po, sabi ni Attorney de Leon, ang regalong ibinigay ng panig ng petitioner sa 8 taong gulang na apo ng aking kliyente. At sa loob ng matang ito, itinuro niya, ay mayroong isang bagay na magpapatunay na ito ay hindi isang kaso ng pag-aalala, kundi isang kaso ng paniniktik. Ipinatawag niya ang isang technical expert mula sa Cybercrime Division. Kinumpirma ng eksperto na ang kamera sa loob ng manika ay aktibo at ito ay nagpapadala ng wireless signal sa isang IP address
na nakarehistro sa opisina ng batas ni Atyon Ricardo Vargas. Ang bulungan sa korte ay lalong lumakas. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Judge Reyes. Ang kanyang panulat ay huminto sa pagsusulat. Si Vargas ay nagsimulang mamawis. At hindi lang po iyan, Your Honor, nagpatuloy si Atty. De Leon. Ang susunod po naming ebidensya ay isang bagay na mas karumal-dumal pa. Nais po naming iparinig sa korteng ito ang isang audio recording. Nagkatinginan sina Isabel at Vargas, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Hindi nila ito inaasahan. Pumayag ang hukom. Isang malaking speaker ang inilapit sa mikropono at pinindot ng court aide ang play. Ang buong courtroom ay napuno ng boses ng isang batang umiiyak. Ang boses ng aking apo si Sofia. Ayoko na po mag-practice, Mami. Sumunod ang malamig na boses ni Isabel. Sabihin mo, hindi na kayang alagaan ni Lolo ang sarili niya. At ang basag na sagot ng aking apo, hindi na po kayang alagaan ni Lolo ang sarili niya. Ang recording ay tumagal lamang ng 4 na minuto, ngunit sa loob ng courtroom, ito ay parang isang walang hanggan. Nang matapos ito, ang katahimikan ay nakabibingi. Walang nangahas na gumalaw, walang nangahas na huminga. Nakita ko ang isang babae sa gallery na napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko ang mukha ni Judge Reyes na ngayon ay matigas na parang bato. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kina Isabel at Carmela na tila mga punyal. Si Isabel ay namutla na parang papel. Si Carmela ay napayuko na tila gustong magtago sa ilalim ng kanyang upuan. Si Vargas ay hindi makapagsalita. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng naglaho. Atty. De Leon, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Tawagin mo ang iyong susunod na testigo. Tumayo si Atty. De Leon. Ang state po ay ipinapatawag ang susunod na testigo, si Mr. Marco Reyes. Lahat ng ulo sa courtroom ay lumingon. At sa gitna ng kanilang mga tingin, tumayo ang aking anak. Lumakad siya papunta sa witness stand, hindi na bilang isang duwag, kundi bilang isang ama na handang ipaglaban ang kanyang anak, at bilang isang anak na handang itama ang kanyang pagkakamali. At sa sandaling iyon, alam ko na, tapos na ang laban. Ang katarungan ay mananaig. Ang bawat hakbang ni Marco papunta sa witness stand ay isang malakas na dagundong sa katahimikan ng korte. Hindi na siya ang aking anak na nakayuko, na takot sa anino ng kanyang asawa. Ang lumalakad ngayon ay isang ama. Isang ama na ang puso ay sinugatan ng katotohanan. Isang ama na handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Nang siya ay manumpa, ang kanyang kamay ay nakapatong sa Biblia, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Isang tahimik na paghingi ng tawad, isang pangako. Isinalaysay niya ang lahat, ang 6 na buwan ng pagdududa at takot. Ipinakita niya sa korte ang mga print-out ng text messages sa pagitan ni Isabel at ni Vargas. Ang kanilang mga plano, ang kanilang mga pangarap na itatayo mula sa mga guho ng aking buhay. Pinasa ng malakas ni Atty. De Leon ang ilan sa mga mensahe. Kapag naipasok na ang matanda, gaano kabilis tayo makakakilos? Ang guardianship ang magbibigay sa atin ng ganap na kontrol. Maliliquidate natin ang lahat sa loob ng 60 araw. Sa wakas, magiging malaya na tayo. Masisimulan na natin ang ating buhay. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang korte ay napuno ng mga bulalas ng pagkasuklam. Sinubukan ni Vargas na tumutol. Objection, Your Honor. Hearsay. Ngunit ang hukom ay umiling lamang. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng disgusto. Umupo ka, Attorney Vargas, sabi ni Judge Reyes. Ang kanyang boses ay malamigan na parang yelo. Manahimik ka. Nang matapos magsalita si Marco, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pag-aabang. Ito ay ang katahimikan bago bumagsak ang hatol. Tinanggal ni Judge Reyes ang kanyang salamin. Dahan-dahan niyang iminasahe ang kanyang mga sentido na para bang pasan niya ang bigat ng lahat ng kasamaang narinig niya sa araw na iyon. Pagkatapos, tiningnan niya ang panig ni Isabel. Hindi bilang isang hukom na tumitingin sa isang akusado, kundi bilang isang ina,
Isang lola na tumitingin sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa loob ng 30 taon ko sa serbisyong ito, nagsimula siya, ang kanyang boses ay mahina ngunit umaling-aungaw sa buong silid. Nakarinig na ako ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Nakakita na ako ng lahat ng uri ng kasakiman. Ngunit napakabihira na makasaksi ako ng isang bagay na ganito kasuklam-suklam. Tumingin siya kay Isabel. Ginang Reyes, ginamit mo ang iyong sariling anak. Isang 8 taong gulang na bata, ginamit mo ang kanyang pagmamahal at tiwala bilang isang armas para sirain ang kanyang sariling lolo. Tinuruan mo siyang magsinungaling. Tinakot mo siya. Tinurog mo ang kanyang inosenteng puso para lamang sa pera. Bawat salita ng hukom ay isang malakas na sampal. Si Isabel ay napayuko, ang kanyang katawan ay nanginginig. At kayo, Attorney Vargas, lumingon ang hukom sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kayo ay isang opisyal ng korte, isang tagapagtanggol ng batas. Ngunit ginamit niyo ang inyong posisyon at kaalaman para magplano ng isang krimen. Nakipagsabuatan kayo para maniktik, para mandaya, at para pagsamantalahan ang isang matandang walang kalaban-laban. Kayo ay isang kahihiyan sa propesyong ito. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang hatol. Ang bawat salita ay malinaw, matatag, at pinal. Ang petisyon para sa guardianship ay ibinabasura. Si Mr. Jose Reyes ay nagpakita ng kumpletong kakayahan upang pamahalaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga ari-arian. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Napahawak ako sa kamay ni Marco. Ngunit hindi dito nagtatapos. Pagpapatuloy ng hukom, iniutos ko na ipadala ang buong transcript ng paglilitis na ito sa opisina ng piskal para sa pagsasampa ng mga kaukulang kasong kriminal laban kina Isabel Garcia Reyes Carmela, Garcia Roberto Garcia at Attorney Ricardo Vargas. Kabilang na dito ang mga kaso ng conspiracy to commit fraud, illegal surveillance at ang pinakamatindi sa lahat, child abuse. Isang malakas na hikpi ang kumawala kay Isabel. Iniuutos ko rin ang pag-issue ng isang permanenteng restraining order laban sa kanila. Hindi sila maaring lumapit kay Mr. Reyes o sa batang si Sofia sa layong 500 metro. At panghuli, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya nang tumingin siya sa akin. Ang pansamantalang pangangalaga o custody ng batang si Sofia ay ipinagkakaloob kay Mr. Jose Reyes. Epektibo ngayon din. Bumagsak ang gavel. Tapos na. Ang katarungan ay naibigay. Makalipas ang 3 buwan, ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal o marahil isang bagong uri ng normal. Si Attorney Ricardo Vargas ay sinuspindi ng Integrated Bar of the Philippines at nahaharap sa mga kasong kriminal. Ang kanyang karera ay wasak. Sina Carmela at Roberto Garcia ay nahaharap din sa mga kaso at nababalot sa kahihiyan sa kanilang komunidad. Si Isabel, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa dahil nagsampa na ng annulment si Marco. Ang kanyang kalayaan dahil nakabinbin ang mga kasong kriminal laban sa kanya. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak na babae. Nawala sa kanya ang karapatang tawaging ina. Si Marco ay dumaan sa isang mahirap na proseso, ngunit unti-unti niyang inaayos ang kanyang buhay at ang kanyang relasyon sa amin. Mayroon siyang joint custody kay Sofia, ngunit sa ngayon, masaya siyang manatili sa aking pangangalaga ang bata. At si Sofia, ang aking mahal na apo, siya ay nagpapagaling. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang pagmamahal, ang kanyang mga ngiti ay unti-unti nang bumabalik. Ang kanyang mga tawa ay muling nagpupuno sa aming tahanan. Isang hapon, habang nagdidilig kami ng mga rosas ni Elena sa hardin, bigla siyang nagsalita. "Lolo," sabi niya, habang nakatingin sa isang paru-paro, "sabi po ng mga kalaro ko, sobra daw po ang ginawa niyo kay Mami Isabel. Masyado daw po kayong malupit." Lumuhod ako para maging kapantay niya. Hinawakan ko ang kanyang munting kamay. "Apo," sabi ko sa malumanay na boses, "hindi naging malupit si Lolo. Ang ginawa ni Lolo ay tama lang." Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Minsan sa buhay,
may mga taong susubukang kunin ang mga bagay na hindi sa kanila. Ang iyong tahanan, ang iyong kalayaan, ang iyong pamilya, paliwanag ko. Kapag nangyari iyon, hindi ka pwedeng manahimik lang. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong lumaban. At kung ikaw ay mapalad at may mga taong nagmamahal sa iyo na kasama mo, mananalo ka. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tulad po natin, Lolo? Oo, Apo. Sagot ko habang niyayakap siya. Eksakto, tulad natin. Sinubukan nilang nakuwin ang aking buhay, ang aking dignidad, at ang aking apo. Ginamit nila ang isang inosenteng bata at nagtayo ng isang kastilyo ng mga kasinungalingan. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas. At kapag ito ay lumabas, ang katarungan ay hindi pagiging malupit. Ito ay pagiging tama lang. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring ibahagi po ninyo ito. Dahil ang pang-aabuso sa mga nakatatanda at ang manipulasyon sa loob ng pamilya ay totoong nangyayari. At kung minsan, ang pagbabahagi ng isang kwento ay ang unang hakbang upang mailigtas ang isang tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.